sa ating lahat. Ano ang sabi dyan? Meron ba rito? May Bible ba yan? May Bible. Proverbs 4:22. Parang po ano yun? Kababaihan, kalalakihan. Kabayan ba na yan lang ang bilang natin? Sa ito iba, maraming mga trabaho sa bibig. No? Okay, Proverbs 4:23. Hindi nakikita iba sa pwede niya. Para makita niyo. Ito. Ay, may problema pala sa paa ko. Kailangan mapa-opera. Basahin na ako natin. Ito ho yung gusto kong i-share. Guard your heart. Bantayan daw natin ang puso natin. Kapag ikaw ay na-aksidente, naputulan ng kamay o paa, mabubuhay ka pa? Paano kung ang natamaan sa iyo, mata mo nabulag ka? Mabubuhay ka pa? Mabubuhay ka pa. Kung operahan ka, tayo yung sa TV mo, buhay ka pa. Diba, buhay ka? Kung may tama ang puso mo, kasi na ang puso mo, buhay ka pa? Sige. Kapag nawala ang puso mo, buhay ka pa? Wala na. Guard your heart. Bakit kaya sinabi ng Lord na bantayan ang heart natin? Dahil ang nakita ko na una, di ba ang tinitingnan ng Lord siyang nagsabi? Anong tinitingnan niya sa atin? Kaya very powerful yung word ng puso kasi naalala ko yung Gilas Pilipinas. No, kaya makababayan kayo, hindi may sa basketball. Diba, nung lumaban sila ng tiba, ano yung sinisigaw ng mga tao? Puso! Mahalaga yung heart. Kaya na yung umaga, sa Comisier, a revival heart. Kaya tayo ng revival heart. Bakit kailangan i-guard? Bakit kailangan bantayan ang puso? Ang dahilan ay yung sinabi ko na First Timothy, 2 Timothy chapter 3, verse 1 hanggang verse 5. Bakit may Tagalog yan? Sige, Tagalog. Bakit kailangan guard? Bakit kailangan bantayan ang puso natin? At bakit malibay yung heart na yan? Kaya Timothy chapter 3, verse 1 to verse 5, isa-isahin natin. Bakit kailangan bantayan ang puso? Ito, no? Okay. Pero nababasa naman natin. Ano ang sabi dyan? Verse 1 muna. Ngunit alamin mo ito, na sa mga huling araw, darating ang magulong panahon. Mga magulang kapatid, tayo po ay nasa huling araw na. Kapag sinaral natin ang salita ng Panginoon, sa mga panahon
panahon na ito ay nasa huling araw na tayo, na kung saan malapit na akong mangyari yung pangako ng Panginoon na siya muling papalito na itinangakong Jesus. Ngunit alamin mo ito na sa mga huling araw, darating, ano yung darating? Magulong panahon. Ano ang mangyayari sa tao? Ang pangalawa, ito ay sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Diba? Ito na ho, nangyayari sa tao. Mga maibigin sa talapi, mayayabang, mapagmalaki, medyo malalim na tagalog ito, magugusong, ano kayo yung sabihin? Magugusong. Ito sa Bible. Ha? Mapagsamantala. Mapagsamantala pa ito. Masuwayin sa mga magulang. Wala sa mga giant yan. Mababay sa mga giant ay mga batahan eh. Hindi mapagpasalamat, hindi banal. Bird sa mga bird. Sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang uri, walang pagpipigil sa sarili, ay namamagsin. Nabigat ko ng sarili ito, namamagsin. Hindi mapagmahal sa kabutihan, sila ay mga taksil, mga hindi mapigil at mga mapagpalalo. Iniibig nila ang kalayawan kaysa sa ibigin nila ang Diyos. Sila ay inanyo ng ito po matindiyo. Sila ay may anyo na pagkakadiyos, ngunit pinagkakailan ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga tao. Ito ho yung magiging ugali ng mga tao sa huling araw. Kaya kailangan para maiiwas tayo dyan, magkaroon tayo ng revival naman. Yung revive, mapanumbalik ang puso natin sa ating Panginoon. Hello po mga kaibigan. Andito na naman po ako na tatay po ninyo. Hello! Kumusta na po kayo? Ito, mayroon naman po akong may babagi po sa inyo na mga salita ng Panginoong Diyos. At sana po ay mapansin at mapanood po ninyo at makinig at manood. Ano po, na sana po ay nandyan po kayo na sumuporta uli sa aking mga mini vlogs na naman po, na maski ganito ang tatay po ninyo ay napapasalamat pa rin po ako sa inyo ng marami mga kaibigan, dahil andyan po kayo na sumusuporta po sa aking mini vlog. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos na buhay, ano po, at ingatan po kayo ng Panginoong Diyos sa inyong mga trabaho, sa inyong pangkabuhayan, ganon din po sa inyong mga pamilya, ano po. Tunay po na sa preaching po kanina na mas pinahalagaan po ng mga tao kay tayo po na laging naka-whitey po, mas mahaba po ang pag-whitey po natin kaysa pakikinig sa salita ng Panginoong Diyos po. Ano po, tama po ba o mali po? Ano po, kaya ayan po mga kaibigan, andyan po kayo na nagpapasalamat po ako, maski ganito lamang po ang tatay po ninyo ay nandyan pa rin po kayo na handang sumuporta po. God bless po. Bye-bye po.